Diday ko Sa albay, sa tuyang Bistuho na siya Sarong babaeng matinabang Madangog sa mga inagrangay man Si Diday ko ang sagot dyan Diday ko siyang mataong serbisyo Sa edukasyon at turismo Maging sa salud, seniors, women's at youths Abing mahal ko yung si Diday ko Diday ko Diday ko Nagpaplano ka bang mangarap? Dream house mo ba'y papalapit na? Negosyo ba'y sisimulan? Panahon na para mag-invest ka. Huwag nang mag-alala, sagot ka namin. Sa lupa't propina, siguradong angkin. ELM Real Estate Marketing. Abot kaya, siguradong panalo rin. Zero interest, installment pa. Madali lang ay di lang dala. Preyam lot sa perfect location. Hindi binabaha, safe investment mo yan. Sa ELM, future mo ay secured. Sariling lupa mo ay assured. Ready subdivided lots, handa na. Whole square meters, pataas pa. 20% down, reserve mo na. 2 years to pay, kaya mo to, diba? Diba? May libreng survey, may boundary pa. May deed of sale, kompleto talaga. Hassle free, walang problema. Investment mo ay sigurado na. ELM Real Estate Marketing. Mag-invest ng tama, wag magatubiling. Sa Nabua at Tabaco City. Strategic location, panalong pili. ELM Kinabukasan mo'y itatayo natin. Sariling lupa, sariling tahanan, kasama ang ELM. Hanggang pangarap ay makamtan. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamot-tama. Alo pag win na nag-alala mo, tamamot-taba. Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cash or install namin choice mo, walang sa gabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly.
Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May
good morning mga ka-ABN! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ako po ang inyong lingkod, si Sir Dude sa programang Get Involved. Shout out po sa mga constituents natin dyan po sa siyudad ng Legazpi, sa iba't ibang barangay, at syempre sa probinsya ng Albay. Sana po maayos ang inyong kalusugan, walang inindang mga karamdaman. Pag-uusapan natin mga ka-ABN ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa national at syempre dito po sa ating lokal. Ito nga mga ka-ABN, dako muna po tayo sa probinsya ng Albay. Kung saan po na ito po ang ating DPWH Secretary Vince Dizon at Albay Governor Noel Rosal ibinahagi ang mga plano para sa pag-ayos at pagpapalaki ng Binitayan Kilikaw Bridge na makikita nyo dyan mga ka-ABN sa ating screen, na sabi nga, kasunod ng pagbisita sa Binitayan Kilikaw Bridge, inihayag ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon, kasama si Albay Governor Noel Rosal, ang mga komprehensibong plano para sa pag-aayos at pagpapalawak ng mahalagang tulay na nag-uugnay sa mga bayan ng sabi natin dyan sa may Daraga. Ang tulay na ito ay nagsisilbing pangunahing daanan para sa mga mamamayan at mga magsasakang naghahatid sa kanilang mga ani patungo sa mga palengke at merkado sa buong lalawigan. Sa kanilang pagbisita, inilahad ng mga opisyal ang mga sumusunod ng mga plano para sa tulay. Una nga dyan mga ka-ABN, yung pag-ayos at pagpapatibay ng istruktura na sabi nga natin, kumpleto ng pag-aayos ng mga bahagi. Ang buong istruktura ng tulay ay isa sa ilalim sa kumpletong pagsusuri at pag-aayos para tiyakin na ito ay ligtas at matibay laban sa mga bagyo at kalamidad. Kasama dito ang pagpapalakas ng mga pundasyon, pagpapalit ng mga sira na bahagi, at pagpapalakas ng mga pader at railings para sa mga kaligtasan ng mga dumadaan. At syempre mga ka-ABN, yung pagpapalawak ng daang dumadaan. Ang kasalukuyang dalawang linya ng daanan sa tulay ay palalakihin upang magkaroon ng 3 linya ng daanan. 2 para sa mga sasakyan na papunta sa magkabilang direksyon at 1 sa espesyal na daanan para sa mga bisikleta at mga pedestrian. At syempre, yung paglilinis at pagpapabuti ng mga pasilidad. Ang mga daang nakapalibot sa tulay ay sasailalim sa paglilinis at pag-aayos para gawing mas maayos at ligtas na daanan para sa mga motorista at pedestrian. Kasama rito ang paglalagay ng mga bagong ilaw at daan
at mga palatandaan para sa kaligtasan. Ang mga tabing gusali at pasilidad na nasa paligid ng tulay ay isa sa ilalim din sa pag-aayos at pagpapabuti para sa kaginawahan ng mga dumadaan at naninirahan sa paligid. Inihayag ng mga opisyal na ang proyekto ay makakakuha ng 280 milyong peso na pundo mula sa budget ng DPWH para sa taong 2026. Ang mga gawain ay nakatakdang magsimula sa Hulyo 2026 at inaasahang matatapos sa Disyembre 2027. Ang tulay na ito ay mahalaga para sa mga mamamayan ng Albay, lalo na para sa mga magsasaka na umaasa sa kanilang mga ani para sa kanilang kabuhayan. Sabi ni Gobernador Rosal, ang mga pagbabagong plano ay magbibigay ng mas ligtas at maayos na daanan para sa lahat ng mga mamamayan na umaasa sa tulay na ito. Ang pagtutulungan ng pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan ay susi para sa tagumpay ng proyekto. Dagdag ni Secretary Dizon, titiyakin natin na makakaya ng mga mamamayan ng Albay na makapaglakbay ng ligtas at maayos sa tulay na ito sa mga darating na taon. Lubos kami nagpapasalamat sa DPWH at sa lahat ng ahensya ng sumusuporta na proyekto, dagdag ni Governor Rosal. Ang pag-aayos at pagpapalawak ng tulay na ito ay magdudulot ng malaking pagbabago para sa mga mamamayan ng Albay, lalo na sa mga nakadepende sa agrikultura at mga produktong lokal. Ayan. Ang tanong ng ating mga ka-ABN, ng ating mga Albayano dito sa probinsya, siyempre probinsya ng Albay, kaya nga mga Albayano, ano? Ayan! Kailan daw matatapos ang pag-ayos at pagpapalaki ng Binitayan Kilikaw Bridge? Batay sa mga plano ng DPWH at pamahalaang panlalawigan ng Albay, ang proyekto para sa pag-aayos at pagpapalawak ng Binitayan Kilikaw Bridge ay inaasahang matatapos sa Hulyo 2027. No, sana mga ka-ABN, mangyari po yan, ano? Kasi ang tagal-tagal na po yan na hindi matapos-tapos yan. Gayunpaman, ang ilang bahagi ng proyekto ay maaaring maipatupad na sa lalong madaling panahon depende sa pag-usad ng mga gawain. Sabi nga, ang unang yugto ng pag-aayos na ang pag-aayos ng mga pundasyon at pangunahing bahagi ng tulay ay inaasahang matatapos sa Disyembre 2026. Ito ay kinabibilangan ng pagpapalit ng mga sira na bahagi, pagpapalakas ng mga pundasyon, at paglalagay ng mga bagong materyales para sa mas mataas na tibay. Ang ikalawang yugto ng pagpapalawak na sabi nga mga ka-ABN, ang pagpapalawak ng mga daanan at pagdaragdag ng mga pasilidad tulad ng mga sidewalk at ilaw sa daan ay inaasahang matatapos sa Abril 2027. Ang buong proyekto, kabilang na ang lahat na pagpapabuti, ay inaasahang makukumpleto sa Hulyo
2027, kasabay ng pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon sa lalawigan. Inaasahan nating makukumpleto ang lahat na gawain sa takdang panahon para matiyak na mabilis na makinabang ang mga mamamayan ng Albay, sabi ni Governor Noel Rosal. Ang tulay na ito ay mahalaga para sa transportasyon ng mga produkto at serbisyo sa buong lalawigan. Idinagdag din ni DPWH Regional Director Attorney ang duda ko niyan, ang talagang DPWH Regional Director po ay si Kadapi ata, di ba? Na lagi nating binibigyang prioridad ang kaligtasan at kaginhawa ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga proyektong tulad nito. Dako po tayo sa LGU Legazpi. Sabi nga, napag-usapan ang mga mungkahing bagong tagline para sa promosyon ng lungsod. Kasi naman mga kaibigan, talagang ginagawa naman. Ano ba nga, yung tagline ay binabago rin para sa mas isang lugar, ng isang munisipyo. Dito po sa lungsod ng Legazpi, sa kamakailang pulong ng mga opisyal ng Lukang Pamahalaan ng Legazpi or LGU Legazpi, napag-usapan ng detalyado ang mga iminungkahing bagong tagline at mga paraan para isulong ang pagkakakilanlan at pagmamahal ng mga Legazpeño sa kanilang lungsod. Ano yung mga detalyadong ulat tungkol sa napag-usapan na tagline? Sa pagpupulong ng pinangunahan ni Mayor Hisham Ismail at City Information na tinalakay ang iba't ibang mungkahi para sa bagong tagline ng lungsod na magiging simbolo ng pagkakaisa at pag-unlad ng Legazpi. Narito ang mga pangunahing punto na tinalakay. Una dyan yung mga mungkahing tagline. Legazpi, lugar ng pag-asa at pag-ibig. Binigyan din ng ang pag-asang dala ng lungsod at pagmamahal ng mga mamamayan dito. Ito pa ang tagline, Legazpi, buhay, saya at kasiyahan. Inaasahang magiging daan para ipakita ang masiglang buhay at mga tradisyon ng mga Legazpeño. Ito pa ang tagline, Legazpi City, Heart of Bicol's Progress. Binigyan din ang papel ng lungsod bilang sentro ng pag-unlad sa rehiyong ng Bicol. Pangalawa, layunin ng bawat tagline. Ang bawat mungkahi ay inilaan para maging simbolo ng pagkakaisa ng mga residente, isulong ang turismo at palakasin ang pagmamahal ng mga Legazpeño sa kanilang tahanan. Bukod pa rito, ang layunin ng mga tagline na makatulong sa pagpapakilala ng lungsod sa iba't ibang lugar sa bansa at sa ibang bansa. Mga benepisyo ng pagkakaroon ng opisyal na tagline. Para nga sa mga mamamayan, magiging mas malakas ang pagkakakilanlan ng mga Legazpeño sa kanilang lungsod at mas mapapalakas ang pagkakaisa ng komunidad. Para sa turismo, makakatulong ito na mas maraming bisita ang dumayo sa lungsod dahil sa kaakit-akit na tagline na magiging pangalan nito sa iba't ibang lugar. Para naman sa lungsod, magiging mas kilala
ang Legazpi bilang isang lugar na puno ng pag-asa, saya at progreso. Sabi nga, payag ng mga opisyal, ang pagpili ng tamang tagline ay mahalaga dahil ito ay magiging pangalan ng ating lungsod sa mga darating na taon. Sabi ni Mayor Hisham Ismail, siguraduhin natin ang napili nating tagline ay tunay na makakapagrepresenta sa mga Legazpeño at sa lahat ng yaman ng ating lungsod. Mga kaibigan, time check is 8:47. Sa pagbabalik natin mga kaibigan, pag-uusapan natin ang blockchain technology kasi para malaman natin kung ano na po ang development o plano itong bill na pong ito, yung blockchain technology. Mag-commercial break muna po tayo mga kaibigan. Ano? Nagpaplano ka bang mangarap? Dream house mo ba'y papalapit na? Negosyo ba'y sisimulan? Panahon na para mag-invest ka. Huwag nang mag-alala, sagot ka namin. Sa lupa't propina, siguradong angkin. ELM, Real Estate Marketing. Abot kaya, siguradong panalo rin. Zero interest, installment pa. Madali lang ay di lang dala. Preyam lot sa perfect location. Hindi binabaha, safe investment mo yan. Sa ELM, future mo ay secured. Sariling lupa mo ay assured. Ready subdivided lots, handa na. 100 square meters, pataas pa. 20% down, reserve mo na. 2 years to pay, kaya mo to, diba? Diba? May libreng survey, may boundary pa. May deed of sale, kompleto talaga. Hassle free, walang problema. Investment mo ay sigurado na. ELM, Real Estate Marketing. Mag-invest ng tama, wag magatubiling. Sana bua at Tabaco City. Strategic location, panalong pili. ELM, kinabukasan mo'y itatayo natin. Sariling lupa, sariling tahanan, kasama ang ELM. Hanggang pangarap ay makamtan. Okay mga kaibigan, back to our program. Sabi ko nga mga kaibigan, kumusta na yung blockchain technology bill na ipinasa ni Senator Bam Aquino? Sabi nga, matagumpay na naipasa sa ikatlong pagbasa sa Senado ang Blockchain Technology Act of 2026 na isinumiti ni Senador Bam Aquino na naglalayong itatag ang pambansang balangkas para sa pagpapaunlad at paggamit ng blockchain technology sa Pilipinas. Ang panukalang batas ay layuning palakasin ang kompetibidad ng bansa sa pandaigdigang merkado at mapabuti ang mga serbisyo ng gobyerno gamit ang modernong teknolohiya. Ano po ang mga detalye po nito ng panukalang batas mga kaibigan? Sabi nga, ang mga panukalang batas na inilaan ni Senador Aquino ay naglalaman ng mga sumusunod na pangunahing probisyon. Una po yung pagtatatag ng National Blockchain Framework. Itatatag ang National Blockchain Council na binubuo ng mga kinatuan mula sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng DICT, DOST, at Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, pati na rin ang mga kinatuan mula sa pribadong sektor at akademya. At syempre, ang konseho ay magsisilbing tagapagtaguyod
ng pagpapaunlad ng blockchain technology sa bansa at maglalabas ng mga alituntunin para sa ligtas at responsableng paggamit nito. Pangalawa, yung pagpapabuti ng mga serbisyo ng gobyerno. Isa sa ilalim sa blockchain technology ang mga serbisyong pampubliko tulad ng pagproseso ng mga dokumento, pagbabayad ng buwis at pagbibigay ng mga sertipiko para mabilis or mapabilis ang mga transaksyon at bawasan ang mga katiwalian. Magkakaroon ng sistema ng digital na pagpapatunay ng mga dokumento para bawasan ang paggamit ng mga papel at mapabilis ang mga transaksyon sa pagitan ng mamamayan at gobyerno. Pangatlo, yung pagtuturo at pagpapaunlad ng mga kasanayan. Itatag ang mga programa sa pagtuturo ng blockchain technology sa mga paaralan at universidad para palakasin ang kakayahan ng mga Pilipinong ininyero at programmer. At magkakaroon ng mga pagsasanay at seminar para sa mga negosyante at mga empleyado ng gobyerno para matutunan nila kung paano gamitin ang teknolohiyang ito para sa kanilang mga gawain. Pang-apat po, yung pagpapaunlad ng mga negosyo. Bibigyan ng suporta ang mga lokal na negosyo at start-up na gustong gumamit ng blockchain technology sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo, pagsasanay at mga pagkakataong makipag-ugnayan sa mga dayuhang kumpanya. At syempre, itatatag ang mga espesyal na lugar o hubs para sa mga kumpanyang nagtatrabaho sa blockchain technology para mapadali ang kanilang pagpapaunlad at paglago. Panglima, yung pangangalaga ng mga datos at kaligtasan. Magkakaroon ng mga batas at alituntunin para sa pangangalaga ng mga datos na mga mamamayan at mga negosyo na gumagamit ng blockchain technology. Tiyakin na ang lahat ng sistema ay ligtas laban sa mga cyber attack at iba pang banta sa digital na kapaligiran. Mga kaibigan, ano yung mga benepisyo ng batas? Sabi nga natin, mas mabilis na serbisyo. Maaaring mapabilis ang mga transaksyon sa gobyerno mula sa mga araw patungo sa mga oras o minuto lamang. Mas kaunting katiwalian. Ang blockchain technology ay nagbibigay ng transparenting sistema na maaaring bawasan ang mga kaso ng katiwalian sa mga transaksyon ng gobyerno. At mas malakas, nauutala ko mga kaibigan, mas malakas na ekonomiya. Maaaring makipagkompetensya ang mga Pilipinong negosyo sa pandaigdigang merkado gamit ang modernong teknolohiya. Mas maraming pagkakataon, maraming lumikha ng mga bagong trabaho at pagkakataon para sa mga kabataan na interesado sa teknolohiya. Pahayag ni Senador Bam Aquino, ang blockchain technology ay isa sa mga pinakamahalagang teknolohiya ng ating panahon at kailangan nating sumunod sa uso para hindi maiwanan ang Pilipinas, sabi ni Senador Bam Aquino.
ang panukalang batas na ito ay magbibigay daan para mapabuti natin ang mga serbisyo ng gobyerno, palakasin ang ating ekonomiya at bigyan ng mas magandang kinabukasan ang mga Pilipino. Ininagdag niya pa, hindi lamang natin gustong gamitin ang teknolohiya, kundi tiyakin din na ito ay ligtas, patas at makakatulong sa lahat na sektor ng lipunan. Kasunod na hakbang, mga kaibigan, matapos ang pagpasa sa Senado, ang panukalang batas ay ipapadala sa kapulungan ng mga kinatawan para sa kanilang pagsusuri at pag-aproba. Kung maipapasa rin ito sa kapulungan ng mga kinatawan, isa sa ilalim ito sa pagsasama-sama ng mga bersyon mula sa dalawang kapulungan bago ito maipadala sa Malacanang para sa paglagda ng Pangulo. Umaasa kami na mabilis na maipapasa ang batas na ito para makapagsimula na tayo sa pagpapaunlad ng blockchain technology ng bansa, dagdag ni Senador Aquino. Kaya nga mga kaibigan, kung matatandaan nyo na ito ay apat na nasa top priority ng ating Pangulong Pangulong Marcos Jr. na ito ay maipasa ito. Kasi nga, hindi naman po sa ating kaalaman, lingin sa ating kaalaman, na itong pagpapasa ng blockchain technology ay isa sa mga teknolohiya na para mabawasan po ang korupsyon dito po sa bansang Pilipinas. Diba? Na dapat mga kaibigan ay ito ay maipasa na ito. Ano? So, yun nga mga kaibigan, inabot na tayo ng oras. Ano? Time check is 8:59. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. Thank you to Alejandro B. Alianza, General Manager of ABN, and Marcel Natur, CEO of Daraga Home Depot. Lalo na sa ating mga minamahal na sponsor sa ating screen. Thank you so much po. Ano, makikita nyo dyan sa screen. With our technical on board, Sir kay 8 Washington Drive, Legazpi City. At ito naman ang inyong lingkod, si Cedrod sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye.